Jimmy Entertainment. Hi, good afternoon. First, congratulations kasi last year parang na-mention mo po, Sir Dan, na hindi plano niyo sa Hello Universe, parang sinabi niyo gusto niyo yes. Na-meet po ba yung expectation niyo sa first directorial job ngayon na gumawa na kayo ng pelikula na ito? I'm very happy with the product. Nakita ko na yung buo. Sila hindi pa nila napapanood yung buong movie. I'm very happy with the outcome. But of course, being a first-time director, nakikita ko yung mga... Siyempre, marami pa akong kakainin bigas. Kumbaga, ika nga ni FPJ. Siyempre, nakikita, ay, sana pala nilagyan ko pa ng ganito or gano'n. Meron pa rin frustrations. But for a first-timer, I'm happy. Nung nakita ko yung trailer last month, parang ang una kong naisip yung inspired ba ito dun sa movie ni FPJ and Julian na ano? Yes, of course, isusumbong. Actually, yung title lang naman, yung isusumbong kita sa tatay ko, ginawa kong itutumba ka ng tatay ko. And yung FPJ Julian, which is me and Sia. But that's as far as it goes. Sa story, walang kinalaman. So parang may added flavor din na comic. Sorry, isa na. Kasi Sia, tagal ka namin hindi nakita sa movie. Ano ba to? Deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Or deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Tapos, since nung last na nakita ka namin, parang bata ka pa talaga. Dumaan ka ba sa tinatawag ng awkward stage dun sa, especially dun sa mga child story na nagiging TV story? Well, actually, after po nung Miracle in Cell number 7, nung nag-pandemic po, nag-decide yung mommy ko na punta muna kami ng province. Which is, I'm really grateful sa decision niya na yun kasi parang nung bata kasi siya, may mga experiences siya like climbing trees, na makakapag-bike ka around the village, mga ganun. Tapos, tabing dagat din yung bahay namin sa Mindoro. So, sobrang grateful ako na during the pandemic, nandun kami, COVID-free yung village na yun, and naranasan kong to be outside movies and the industry for a little while. And marami akong natutunan dun sa ginawa na decision na yun ni Mommy. Pero after ilang years din kami nagstay dun, my mom asked me kung gusto ko pang mag-artista or we can just go back to England and mag-school na lang ako doon. And sinabi ko sa kanya na hilig ko talaga and passion ko din talaga yung acting and being part of the industry. And alam ko din na pagka-actor ka, mas nabibigyan ka ng voice or ng influence sa social media, ganun. So, gusto kong i-take yung opportunity ko na ganito na may mga platform ako to inspire other people and youth. So, ayun po. Pero sana ngayon magtuloy-tuloy na rin na may mga movies ulit tapos yung mga project ko ulit. Thank you. Thank you very much. That was Nurse Ama of Jimmy Entagawa of Anong Ganap and Flo Galindez of Lionheart TV. Our next question will be coming from Anarina Amistoso, a TikTok influencer. Hello, good afternoon. Ay, good evening. Ay, kay Sir Anjo. Sir Anjo, dahil si Sir Jano ay nag-direct na, do you have plans na mag-direct din in the future? How old are you now? Nasa 40 do po. 40. Hindi kasi some 25 years ago, nag-direct na ako sa TV. Parang I was given lang mag-direct ka ng sitcom. Wala akong idea. It was just my name. And I did not like it. Kasi it was so challenging. And you really have to study. Kailangan malaman mo lahat ng and time. Time. Very important. So, hindi para sa akin ang pagdedirect. I'm more comfortable being a public servant than mag-direct. And wala akong wala akong illusion or dream na mag-direct kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya nga I'm so happy kasi si Jano, my friend for so many years,
nung dinedirect niya ako, ano eh, iba eh. Parang, wow, parang gusto ko sabihin sa kanya, naabot mo yung ano, yung hindi ko naabot. So, I'm so happy for him. And dahil I was so delighted dun sa, while he was directing the movie, I was really hoping that he will continue this. Kasi, nasa kanya yung talent eh. Nasa kanya yung patience. Isipin mo patience. Nung artista kami, walang pasensya to gumising na maaga. Walang pasensyang magtrabaho ng professional. And yet, I saw the other side while he was directing. Nasa puso niya yung pagdedirect. Dinidibdib niya, binibigyan ng oras, pinag-aaralan niya. Pati yung storya. Kaya I'm so happy na sana, sabi ko nga sa kanya, Tol, this is your third career from being a songer, a comedian, host, ngayon naman, directing. So sabi ko sa kanya, I don't know if you remember, sabi ko sa'yo, na Tol, pangatlong career mo na to. Sana, pagbutihan mo to. Kasi nakita ko sa kanya eh. Nakita ko sa kanya yung talent or future ng isang comedy director. Ano eh, ang hirap kasi ngayon, well, unang-una mahirap magpatawa. Pangalawa, parang ang dami ngayon, di ba? Anong tawag dun sa romance? Rom-com, di ba? So, more on yung sa relationship ng tapos nandun na lang yung comedy. But yung pure na talagang comedy na movie, wala na akong nakikita ngayon eh. So, parang nakita ko kay Jano yung susi na mabuhay ulit yung comedies that I grew up with. Mga Dolphy, Panchito, Babalu. Parang sa kanya ko na nakikita na siya na magtutuloy yung mga ginawa ni Leroy Salvador, mga, di ba? Ben Leo. So sa kanya ko nakikita and I really hope na magtuloy-tuloy siya, seryosohin na yung pag-direct. Thank you. Follow up lang kay Sir Jan. Sir Jan, from the